Araw ng pamamahinga ay ginawa para sa tao, subalit ang tao ay hindi ginawa para sa araw ng pamamahinga. Kaya ang araw na ito ay dapat para sa kabutihan ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa triguhan. Habang sila'y naglalakad, ang mga alagad ay pumipitas ng trigo. Sinabi ng mga Pariseo kay Jesus, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Mahigpit iyang ipinagbabawal sa kautusan sa araw ng pamamahinga." Sinagot naman sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David noong panahong si Abiatar ang pinakapunong pari? Nang si David at ang kanyang mga kasamay magutom at walang makain, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasamahan. Ayon sa kautusan, ang mga pari lamang ang may karapatang kumain niyon." Sinabi rin ni Jesus, "Itinakda ang araw ng pamamahinga para sa tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Ang anak ng tao ay Panginoon maging ng araw ng pamamahinga." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay Sabbath. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po, pakishare ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, pakifollow na rin po ako sa YouTube at sa Instagram. Ngayong araw na ito, dinadala tayo ng ating ebanghelyo sa pangunawa tungkol sa Sabbath. Minsan may nagtanong po sa akin, sabi niya, "Father, bakit kayong mga Katoliko ay hindi sa araw ng Sabbath, which is Saturday, sumasamba?" Sabi ko, totoo naman, hindi Sabado ang opisyal na araw ng pangilin ng mga Katoliko. Ibig sabihin ba, hindi tayo sumusunod sa kautusan ng Diyos? Hindi rin po. Dahil ang araw ng Sabbath o Sabado, kung ating pakikinggang mabuti, ay binigyan ni Jesus ng mas malalim na kahulugan. Dahil ang mga Katoliko, ang mga, should I say, Kristiyano na sumusunod kay Kristo ay hindi araw ng Sabbath ang araw ng pangilin dahil we are not Sabbath people anymore. Uulitin ko po, tayong mga Kristiyano ay hindi mga Sabbath people. Ang Sabbath people ay mga Hudyo. At nalaman natin, na-identify ng mga followers of Jesus yung kaibahan ng mga tagasunod ni Kristo sa mga Hudyo. At mababasa natin ng ilang beses yan sa banal na kasulatan na ang mga Kristiyano ay nagtitipon sa 8th day of the week o first day of the week. At ano ba yung first day of the week or 8th day? Yan ay araw ng linggo. Kung yung Sabado ang 7th day o araw ng Sabbath, ang linggo yung 8th day of the week or first day of the week, at doon nagtitipon, nagsasama-sama ang mga Kristiyano, mga followers ni Jesus para magdiwang ng Eucharistia, para magdiwang ng huling hapunan bilang pag-alala at bilang pagsunod sa utos ni Jesus. Nagawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Kaya nga tayo mga Katoliko, we are not Sabbath people.
We are Easter people. Kaya nga, sabi dito sa ating gospel, no, binigyan ni Jesus ng mas malalim na kahulugan ng pagsamba at ito ay ang pakikipag-ugnayan sa Kanya. Ito yung dinala tayo ni Jesus sa Kanyang sarili, that He Himself, si Jesus mismo, is the Lord of the Sabbath. Ibig sabihin, mas mataas ang ating Panginoon kaysa batas at kaysa doon sa araw ng Sabbath. Kaya nga mga kapatid, mahalagang maunawaan po natin ito dahil madalas dyan tayo ay tinatanong ng ibang sekta. Kaya nga, ito yung napakalinaw at napakahalagang sagot. We are not Sabbath people. We are Easter people. Kaya sentro sa ating buhay, sentro sa ating pananampalataya, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Dahil alam niyo po, bakit ito yung sentrong tema ng ating gospel today is because kinu-question ng mga Pariseo ang ating Panginoon Jesus sa napakaraming mga pagkakataon. Bakit siya nagpapagaling sa araw ng Sabat? Itong mga alagad ni Jesus, bakit nagkikitil ng butil sa araw ng Sabat? Dahil para sa kanila, bawal magtrabaho kapag araw ng Sabat. Kaya ito yung isa sa mga kinikriticize ng ating Panginoon dahil sa kanilang strict observance of the law of the Sabbath na nakasasakal, nakasisiil sa napakaraming tao. Imagine, bawal magtrabaho sa araw ng Sabat at napakahigpit nila sa batas na ito na kahit walang makain ng isang pamilya basta wag magtatrabaho sa araw ng Sabat. Kahit marumi ang bahay, kahit anong gulo, hindi dapat maglilinis, no, sa araw ng Sabat. At itong ganitong pagpapatupad ng batas para sa ating Panginoon ay hindi maka-Diyos at hindi makatao. Dahil ito'y sumisiil. Kaya sabi dito sa ating gospel, ang Sabat ay hindi itinakda o ang Sabat ay itinakda para sa mga tao pero ang mga tao ay hindi nilikha, hindi ginawa para sa Sabat. Because the Lord is the Lord of the Sabbath. Jesus is the Lord of the Sabbath. Pero ano nga ba ang diwa? Ibig sabihin ba, totally ini-eradicate natin, inaalis natin ang tunay na kahulugan ng Sabbath? Balikan natin. Ang araw ng Sabbath ay ang araw na kung saan sa ikapitong araw ang Diyos ay namahinga. Pero hindi lang ito pamamahinga. Ito din ay araw na kung saan ay in-affirm at in-appreciate ng Diyos ang kanyang nilikha. Kaya nga, mga kapatid, kung ating titingnan, hindi lamang dun sa pamamahinga ang sentro. Actually, there is a deeper meaning of Sabbath. Hindi dun sa resting, but doon sa appreciating, doon sa affirming. Kaya nga, when God saw everything, lahat ng kanyang nilikha, and He found it very good. He found it really good. Itong divine affirmation na ito yung pagkatapos, di ba, ang isang artist, ang isang manggagawa, pagkatapos niyang gawin ang kanyang obra, uupo siya. Hindi lang mamamahinga. Actually, para titigan at tingnan ang kanyang ginawa kung kaano ito kaganda. Kaya nga mga kapatid, ang diwa ng Sabbath is not only to rest, but to appreciate, to affirm. Kaya nga mga kapatid, sana maunawaan natin ito, na tayo lahat na nilikha ng Diyos ay kanyang in-affirm, kanyang in-appreciate, kanyang minahal, kanyang hinangaan dahil napakaganda at kahanga-hanga ang kanyang ginawa. At sana tayo rin ay magkaroon ng ganong kakayanan to appreciate and to affirm God's creation, to affirm and to appreciate each other. Ito yung diwa ng Sabat. Hindi natin sirain ang isa't isa, hindi natin wasakin ang isa't isa, kundi pagmasdan at hangaan ang Diyos na lumikha sa lahat ng bagay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming makita ang kabutihan mo sa lahat ng bagay.
at naway makita namin ang kabutihan mo sa bawat isa. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.